Hello everyone! Welcome back to my channel! And yes, for today's video naman ay pag-uusapan natin ito, yung buhay dito sa Pakistan. Lalong-lalo na yung buhay ng mga Pilipinang nakatira dito sa Pakistan na may asawang Pakistani. So today, ang ating pag-uusapan specifically is about sa tanong na uso ba dito ang mga katulong or maid. Kumpara sa atin sa Pilipinas, hindi tayo masyadong mahilig sa mga katulong or maid unless mayaman o sobrang yaman o kaya naman ay yung mga bising mag-asawa at hindi na nila kayang gawin yung mga gawaing pangbahay o pag-aalaga sa kanilang mga anak. Lalo na kung ang mag-asawa ay parehong may trabaho. Pero yun nga, sa Pilipinas, hindi uso sa atin ang katulong. Hindi tayo masyadong dependent sa mga katulong. Lalo na kung hindi naman talaga kailangan at kayang-kaya pa nating gawin nang hindi na kailangang magkaroon ng katulong. Pero dito sa Pakistan, although karamihan sa mga babae ay nasa bahay lamang at bibihira yung mga may nagtatrabaho o pinapayagan ng kanilang mga asawa na magtrabaho. At doon naman sa mga wala pang asawa ay nakadepende sa kanilang mga magulang kung sila ay papayagang magtrabaho. Pero kadalasan yung mga nakatira na sa malalaking bayan katulad ng Karachi, Lahore, Islamabad at iba pang parte ng Pakistan na nasa city na pinapayagan silang sa malalaking bayan na ito. Kadalasan ay pinapayagan nila ang mga babae na magtrabaho. Pero kapag mga nasa village o malalayong probinsya ay bibihira yung pinapayagan na magtrabaho ang mga babae. Nagtatrabaho sila pero hindi para doon sa mga offices, sa mga department store or malls, restaurants o kahit saang anumang klase ng trabaho na pupwede ang mga babae. Kadalasan ang mga ganito ay yung mga nakatira lamang sa city. O kaya naman yung mga nakatira sa probinsya or villages. Ang iba kasi pumupunta sila dito sa city para magtrabaho. Yung mga nakapag-aral kahit papano ay nakakapagtrabaho sa mga opisina, sa schools, sa mga malls o mga restaurant na pupwede sila. Kadalasan yung mga hindi nakapag-aral, no read no write, sila yung mga nagtatrabaho as masi o katulong. Ito yung mga local maids na pwede mong i-hire hours like 2, 3, 4 hours daily. Kaya kapag nagtatrabaho sila sa mga flats, apartment type na bahay bilang mga katulong, ang sahod nila ay nakadepende sa kung ano ang ipapagawa mo. For example, maglilinis lamang sila ng mga sahig o maglalaba at maghuhugas ng mga pinggan at kaldero. Mamamalansya. Nakadepende sa mga trabaho o tagal ng trabaho nila sa bahay mo ang ibibigay mong sahod sa kanila. At napansin ko na dito kahit hindi ganun kayaman, kahit hindi ganun kalaki yung kinikita, at kahit na walang trabaho o hindi nagtatrabaho yung mga babae sa pamilya nila, ay nag-hire sila ng katulong or masi ang tawag nila dito. At kadalasan nga sila yung tagalinis ng sahig, tagahugas ng pinggan at mga kaldero, tagapaglaba at tagapamalansya. Kadalasan yung pagluluto lalong-lalo na dun sa mga commoners o hindi naman talaga kinakailangang mag-hire pa ng cook. Ang mga babae sa kanilang tahanan ay siya ang nagluluto ng kanilang pagkain. Ito ang nagiging main responsibility ng mga babae sa kanilang tahanan. Katulad ng ina, kapatid na babae, mga daughters-in-law. Yan, ako. Ang pagluluto talaga ang pinaka-iniaasa sa kanila na dapat nilang gawin sa loob ng bahay. Lalong-lalo na yung mga nabibilang sa mga pamilyang napaka-konserbatibo o isinasabuhay pa rin ang pagiging traditional lifestyle. At doon naman sa mga pamilyang nabibilang sa mga alta syudad o mayayaman, napakayaman at mayaman lamang, ay talaga namang kompleto sa katulong ang mga yan. May tagalinis, may tagalaba, may driver, may cook at kung ano-ano pang klase ng katulong. At isa na nga dyan ay ang babysitter. At kapag may mga matatanda sa pamilya ay nag-hire din sila ng mga caregiver para mag-alaga sa kanilang tatandang membro ng pamilya. Dito na, kadalasan kapag mayayaman, mas gusto nila ang mga foreigner na katulong at isa na nga dyan ay ang mga Pilipina. Dahil nga sa kahusayan at kalinisan ng mga Pinay o mga Pilipina, mas gusto nilang Filipina ang kanilang katulong. Kahit na magbayad sila ng malaki, ang mahalaga ay satisfied sila sa ginagawa ng mga Pilipinang katulong. Opo, maraming mga Pinay dito na nagtatrabaho bilang katulong, babysitter o kaya naman ay caregiver. Mayroon ding cook at mga driver. At yun nga, as expected, mas lamang talaga o mas malaki ang kanilang sweldo kaysa sa mga lokal na katulong, housemaid, driver, cook, or any domestic jobs. So, if you're curious kang malaman kung magkano ba yung sinasahod nila, kadalasan ito ay nag-uumpisa sa $500 pataas.
At yan nga po, uso dito ang mga katulong. Although, hindi 100% ng mga tao o mayayaman o commoners o yung mga well-to-do na pamilya ay may katulong. Depende pa rin. Pero sa na-observe ko, lalo-lalo na yung mga nakatira sa apartments o kahit na hindi naman sobrang yaman, ay mayroon talaga silang masi. Yun ay yung mga daily hours lang yung kanilang wages. Ang maganda nga lamang dito sa Pakistan, yun sa mga Pilipina na nagtatrabaho dito as domestic helpers, yun sa kanila mas maraming employer ang mababait dito sa Pakistan. Ang trabaho nila kapag sinabing magluluto ka lang, magluluto ka lang. Kung maglilinis ka lang ng bahay, maglilinis ka lang ng bahay. Kung mag-aalaga ka ng bata, mag-aalaga ka lamang ng bata. At kung mag-aalaga ka ng matanda, matanda lamang. So ibig sabihin kung ano lang yung ibinigay sa yung trabaho, yun lang ang gagawin mo. Automatic ay mayroong kang weekly day off. Kadalasan ito ay Sunday at minsan ay kung anong araw ang ibibigay sa'yo. Kung iba ay nagbibigay pa ng weekly allowance para sa kanilang mga katulong. Maaring hindi 100% ng mga employer na ito ay mabubuti o mababait. Pero karamihan sa kanila, yun sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito, mas marami pa rin ang maayos naman. Mga lokal na katulong naman, kung ano yung pinapagawa mo, ipapagawa mo, yun lang din ang kanilang gagawin. At may extra kang pinagawa, ay magbabayad ka rin ng extra ang bayad. So, ayan nga po, uso din po dito ang katulong. Kaya nga lamang siguro kumpara sa ibang bansa na talaga naman katulad ng Hong Kong, Singapore, Saudi, or kung saan man na talagang napaka-common yung katulong. Talagang nag-hire sila ng iba't ibang lahi para lamang magkaroon ng katulong. Masasabi nating hindi pa rin nila o hindi pa rin kayang ipantay ang kakayanan ng Pakistan sa pagkakaroon ng katulong. Ang pagkakaiba nga lamang sa ibang bansa, lalong-lalo na doon sa mga developed countries, nag-hire lamang sila ng katulong dahil nga sa sobrang busy sila sa paghahanap buhay or lahat, babae at lalaki ay nagtatrabaho. Kung baga, kailangan talaga nila, hindi dahil sa gusto nila, kundi kailangan talaga nila ng extra hand para magawa yung mga gawaing bahay o pag-aalaga sa matatanda at mga bata. Kumpara naman dito sa Pakistan, kahit na hindi nagtatrabaho, wala talaga, karamihan talaga sa mga babae dito ay hindi naman nagtatrabaho. Pero yun nga, nag-hire pa rin sila ng katulong. Kahit hindi naman talaga kailangan, pero talagang yun, nag-hire pa rin sila ng katulong. Kahit nga yung mga hindi naman sobrang yaman o hindi naman ganun kalaki ang kita. Masasabi natin na yung mga babae dito, hindi man lahat, pero karamihan ay tamad. Yan nga, opo, usong-uso dito ang katulong. Hindi dahil sa kailangan nila ng katulong, kundi dahil sa ayaw nilang gumawa at dahil may pambayad sila. And this is all for today. Thank you so much for watching. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe, like, and share. Have a great day everyone and see you on my next video. Bye for now.